Hello mga sir, mayroon sa ating lang click na ito'y pull out sa ibang paggawaan kasi 2 weeks na yung motor na yan dun sa paggawaan, kaso hindi pa daw nila troubleshoot at kailangan nung may-ari ng unit. Ngayon sinakay na lang sa lalamove papunta rito. Yan, kung ano yung nakikita nyo, sample natin yung mga nakatiwangwang na wire na binalta na hindi na binalik na maayos. Galing po yan doon sa paggawaan. At nakabili na ito ng ECU. Dahil ano daw, nagkaroon siya ng check engine. Tapos bumili ng ECU. Ayan, ganun pa rin. Hindi pa rin mapa-start. Pero yung binili ni sir na ECU, tinisting sa ibang unit, napapa-under naman. Kaya i-troubleshoot natin yung wire niya. Bubuksan natin yung kanyang pairings. Tapos ito mga yung ECU yung dila ni sir. Kasi may pinakita sa akin si sir na dalawang ECU. Mayroon pa hanggang dito pinagkakat-kat niyan dito o di kaya nag-tap-tap na dapat ito hindi na ginagalaw. In case na may problema yung ECU at ang hindi tumutunog ito pero may kuryente, hindi lang tumutunog yung pump, pwede nyo siyang i-bypass yung pump. Yung may check engine obligado kailangan nyo munang i-wiring na maayos. Pag na-wiring nyo na maayos at ganoon pa rin na step by step nyo na yung kanyang wire, kumbaga point to point, dulo to dulo, ganoon, color to color, dulo dulo. Pag na-check nyo na goods naman yun, lahat ng wire goods, ibig sabihin ECU hanggang dito pati wangwang na. Kaya pag tatanggalin mo yung pairings nya, kung ano yung nagagawa dito. Ang ganda ng unit nung may-ari na to, kaso binaboy yung wire. Pwede akong sakit yung ECU na nakalagay sa LPC na plastic. Yan. Buksan mo na, baka mo. Pakita mo natin saglit. Ganito na itong nadala ni sir sa amin. Sabay ng unit niya. Ayan. Ito yung original. Ito yung aftermarket. Aftermarket daw ito pero bago. Sige, malaman natin mamaya yan kung anong problema ng isang ECU. Kasi sabi ng isa ni sir, yung sa isa, okay naman daw. Umaandar naman daw sa ibang unit. Pagdating sa unit niya, hindi daw umaandar. Nabot na 2 weeks. Pagtanggalin natin yung kanyang pairings, mga sir. Ito na mga sir, tanggalin natin yung kanyang pairings. At unang gagawin ni Kapulong ay i-check yung wiring. Ayan, tatanggalin niya lahat yan. Tapos iisa-isa niya yan. Kung mapapansin niyo yung mga wire niya dito sa may bandang ilalim, kung ano yung dinala na ganyan, yan ang dito sa bilik na maayos. Yan na, buhol-buhol na parang squatter area na nangyari. Kaya check muna natin ano nangyari dito. Halos lahat kinagkal. Kaya hindi natin to in-step by step kung paano i-troubleshoot kasi nga galing na sa ibang paggawaan. Pag galing na sa ibang paggawaan, asahan nyo na po yan na example nito, wak-wak na yung mga wire nya. Yan, malilito na rito. Baka mamaya may patibong to ay ikaw pa ang nadali o mag-aabono para sa ECU ni sir. Kaya kailangan mabusisi tayo talaga rito. Pagdating sa mga ganitong wiring, asahan nyo naman po yan mga sir na medyo may kataasan ng singilan namin dyan, lalo kung mga ganyan tsura kasi nga ay kuha na to, kumaga sa total wreck na yung kanyang wire hanggang dito hindi man lang nabalutan ng maayos. Pag dumikit yan sa ground o sa body ground dito, dumikit sa full na kagad ang ECU natin dyan. Okay, labas muna natin yung kanyang harness. Talagang wal-wal to. Ito mga sir, umpisa natin siyang i-check. Checking muna tayo ng wiring.
Tapos medyo marami na nawala doon sa original na ano na pinagkakabitan. Ayan, may mga putol na. Tapos hindi na binalik yung mga parang ganito. Na isa yun sa mga nagpo-protection sa wire para hindi magasgasan at hindi dumikit sa body ground. Talagang ano na, hindi na siya intact yung harness niya. May posibilidad na sa katagalan masisira ECU mo. Pinapacheck ko muna kay Kapulong kung marami ng sira, papalitan na lang natin. At meron naman akong harness dyan, ayan o, yan na lang ilalagay natin. Pang B2 rin yan. Okay yung gagamit ng pang B1 kasi di obra yan. Kaya ako naman din sinasuggest kung sakaling ma-check namin lahat-lahat na medyo marami ng binagong wire or pinagpuputol-putol ng wire, mas mainam kung papalitan na lang kaysa naman na masira bandang ilang buwan, may sira ECU, ay mamumblema uli yung customer. Kaya ang gagawin natin dito yung pang matagalan, hindi yung pang samantagal. Okay, ito na mga sir, winalwal na natin yung kanyang harness. Na-check na lahat-lahat, kaya goods na yung kanyang harness. At ito ibabalutan. Yan pa rin yung harness niya. At yung itong ito, bali kukunin ko na lang dyan yung mga kapal na pambalot. Sample natin dito. Yan. At ayun nga, hindi na nga pumuputok-putok yung kanya, yung fuse. At hindi nag-i-start pero wala nang check engine, tumutunog lang yung kanyang relay na malaki doon sa fuse. At ito sakto din naman may ginagawa tayo sa kabila. Ang problema niyan ay wiring din, nang hiram tayo ng ECU. Itong ECU na to ay ECU niya nito ay stator pala. Ito talaga, winawala mo ko sa focus ha. Stator pala mga sir. Ayan, hiniram natin tong yung nakakabit dyan sa kabila para lang matukoy na talagang ito ang sira. At na-confirm na nga na ito yung sira ay stator. Sige, try mo nga paanda rin. Okay, pero yung sa luma niyang ECU talagang nasira talaga. Nasira dahil dito. Bumili siya ng ito. Buti nga lang hindi niya sinira. Ayan, maandar na. Okay, pantay mo sakit. Pero huwag patagalin. Okay. Okay, patay mo na. Walang kon. Ayan, maandar na. At ngayon, i-impact na natin yung kanyang wire. Tapos, isa pang napansin namin, Ayan. Ba, tumutulong? Ayan. Yan yung isang napansin din namin. Kaso, to follow na lang daw ni sir. Importante, magamit niya muna habang nag-iipon ng budget. Okay, tatanggalin natin yung stator kasi galing yan dito sa kabila. Harness din kasi ang problema yan mga sir. Saka galing din sa ibang paggawaan yan. Nasira din yung kanyang ECU mga sir. Yan. Ito talaga yung original na wire niya na winalwal ng iba. At 2 weeks ang inabot, hindi pa paandar dahil dun sa stator. Kapag dinayagnos mo naman ito mga sir, hindi mo rin naman talaga malalaman na stator ang problema kasi kung bubuksan mo talaga yung stator niya, makikita mo malinis. Malinis talaga. At pagka dinayagnos mo naman, wala ka din makikita. Hindi makapasok yung diagnose. Hindi niya makita. Dahil itong ginagamit niyang ECU mga sir ay aftermarket. Kasi ang original mga sir, mayroon siyang tatak. Ito. Kapag bumili kayo ng ECU at mataas ang price, para tandaan nyo na lang dyan, kapag original, may pangalan na ganyan. Tapos mabigat siya. Ang original mabigat. Sa aftermarket, magaan lang siya. Tapos walang pangalan. Ayan o. Yan. Pero si sir naman ang bumili niyan. Yan, gagawin natin ay i-entak na natin yung wire niya. Dahil okay na, nasolve na yung problema na ito.
Iwasan nyo lang magbalat-balat tapos nagtitesting nang nakabukas yan at naka-open din yung chassis. May posibilidad na mag-spark yung ECU. Kaya iwasan nyo muna yung ganun. Okay, balikan natin mamaya yan. Babalutan mo ni Kapulong yan. Tingnan nyo yung kalalabasan niya mamaya. Pakita ko sa inyo. Okay, ito mga sir, nalinis na natin yung kanyang main harness. At ito naman yung hawak ko, ito yung stator. Okay, kabit natin. Yun yung original niya na stator. Yung pinaginawa natin na stator ay kinuha na yon dahil nagpata ng ECU din doon. Tapos ito yung luma, ito yung aftermarket na walang pangalan. Yan. Tapos inintak din natin yan at kinuha natin yung pinakabalat nun, inilipat natin dito kasi napaka-importante kasing solido yung pagkakagawa dyan dahil sa katagalan kasi ay maaaring masira yung ECU or mag short circuit uli. Kaya binalutan natin ng mabuti. Papansin nyo matigas, gawa kasi ng meron pa yung cover na nilagay na galing dun sa harness na yan. Yan lang yung problema niyan mga sir. Yan yung bago nating stator mga sir. Kabit muna natin. Yan ay luma. Halata naman yung luma. Talagang ano na siya. Madumi na. Ayan, makinis dahil bago. Okay, balik kabit muna natin mga sir. Fast forward natin yung nakakabit na. Tapos testing natin ulit paanda rin. Ayan mga sir. Kabitan natin yung mga harness na. Tapos try mo na ngayon paanda rin. Ayan, ang maandar na. Tapos wala na rin siyang check engine. 72,000. Ayan, ramdam na ramdam din yung kanyang kalampag sa makina. Ayan, maandar na siya. Okay, balik mo natin lahat. Busina, wala rin siyang busina. Wala nakalagay. Sige, balik mo natin lahat yung kanyang mga pairings mga sir. Okay, ito mga sir, bali naikabit na rin yung mga pairings niya. At gusto na. Pwede na siyang pick upin or kunin. Okay, yan, maandar na mga sir. Kaso medyo kakaiba yung tulog niya. Gawa kasi ng yung sigunyal ay maluwag na. Kung baka kalampag na mga sir. Ang ayaw ko lang dun sa diagnose na aftermarket mga sir, hindi siya mapasukan ng MST 500 Pro. Hindi siya ma-reset. Puro error. Nagtry na rin kami sa ibang unit gamit yung ACU na yun, kaso hindi pa rin siya maka-access or hindi maka-access yung natin, yung diagnose. Yun lang yung pinagkaiba nila. Pero makunat yung ECU na aftermarket na yan. Hindi basta-basta na isira. Kailan troubleshoot na. Yan ang kagandahan dyan sa aftermarket. Kaso nga lang, hindi nga lang mapasukan ng ang diagnose. Ewan ko lang yung sa akin MST. Hindi makapasok. Puro pin ang sinasabi. Kaya gusto na ito mga sir, pwede na itong kunin ng mayari. Kaya ingatan nyo lang yung motor nyo mga sir, okay, basta magpapabaklas kung wala pang idea doon sa kasi ang magkasapar naman din dyan kasi mga sir ay kayo sa amin kasi mga sir, kapag once na dito kayo nagpagawa sa amin at nasira namin yung ACU nyo, kami po ang nag-aabono. Pero kung dinala nyo dito tapos sila na talaga, wala tayong magagawa doon, kaya kayo ang bibili. Pero kung bago ipapakabit nyo sa amin at hindi namin chinik yung harness ninyo at sinalpak lang namin ng basta-basta, kami na may pananagutan nun. Ayan, ang ganito na yung video natin mga sir dito sa motor na to at tatawagin ko na rin mayari nito dahil okay na yung kanyang motor. Ayan, papalo na mga sir saka basher na rin mga sir. Thank you.